Good morning mga kalapatids, tinanghali na naman tayo ngayong araw ng linggo. Mag-aalas 10 na, makulimlim pa rin ang kalangitan. Anytime pwedeng umulan. So, huwag na natin sayangin yung mga pagkakataon. Paliparin natin itong ating mga alagang maihinang nilalang. Sige, labas. Ronda. Sige. Ayun. Time check tayo mga kalapatids. 9:43 ng umaga. Sana tumagal sila. Samantala, tignan natin yung kanilang mga droppings. Pasintabi sa mga kumakain at nag-aalmusal. Mukhang okay naman at walang problema. Pero hindi natin agad-agad makikita dyan ng isang gabi lang yung resulta ng ating ginagawang eksperimento sa pagbibigay sa kanila ng patuka. Patuloy pa rin natin i-monitor yung mga magiging droppings nila sa mga susunod na araw. 2 minuto pa lang nakakalipas simula nung pinakawalan natin sila, sumibat na agad yung ating mga alaga. Nag-ranging na yung mga ibon natin mga kalapatids. Walang ganong init at medyo makulimlim. Ina-expect natin na mas tatagal sila sa ganitong klaseng panahon mga kalapatids. A few moments later. Update tayo mga kalapatids. 20 minutes na simula nung pinakawalan natin yung ating mga alaga. At ito, nagpakita na yung ating mga ibon. Ayan, pababalik lang. Mga nagdayo mga kalapatids. Sana maka 30 minutes pa sila bago sila bumaba para ma-hit natin yung target na 30 minutes maging consistent yung ating mga alaga. Yun, nagbabaan na mga kalapatids yung ating mga ibon. At hindi na sila ganoon kahingal mga kalapatids. Medyo nasasanay na yung ating mga ibon. Time check tayo. Anong oras ba natin sila pinakawalan kanina? 43. So hintayin natin sila pumasok mga kalapatids. At mamaya magpapatuka na tayo. Mamaya tanghali magsi-self-toss tayo mga kalapatids. 1 kilometer agad yung papatira natin sa ating mga ibon. Pasok na kayo, pasok. Pasok, yun. Mabait talaga to eh. So, bigyan natin ng reward yan. Sige, pasok. Pasok. Pasok, yan. Sige, pasok. Pasok, ayun. Uy, ito kain. Nakalat natin yan. Pinasok na rin yung pang-summer natin. So, jab uli yung ating paglalagay para walang pilian. Para kung ano yung lapag natin, yun yung kanilang sasabakan. Dagdag pa tayo mga kalapatid. Hindi doon. Yan, pantay. Isin nyo yan ha. Time check tayo mga kalapatids, pasado alas 2 ng tanghali. At kung kaninang umaga nagpa 30 minutes low fly tayo, eto mga kalapatids, nandito tayo sa labas ng kalsada dahil mag first self toss tayo. Ituturing natin tong first self toss nila, bagamat yung anak ng ating 6 overall champion dyan, yung matapang, tsaka yung pang summer natin, may liparan na yan ng kung hindi ako nagkakamali, mahigit 20 kilometers air distance. Yung dalawang grizzle na pang norte, meron ng lipad na 5 kilometers. Yung ating black check na pinakabata dyan, ayan yung pinakabagitot, walang kalipad-lipad yan. So ito yung pinaka first toss niya mga kalapatids. So siya ang ating susundan. At syempre para na rin sa kapakanan ng ating mga kalapatids na kanubi. Ito kasing ginagawa natin, ito ay para sa mga kalapatids natin na kanubi na alam nyo na, kasi simula pa lang sa pag-aalaga, wala pa silang ganong idea. Medyo natatakot din sila kasi unang ibon nila, pinag-ipunan nila, pinaglaanan nila ng pera, tapos natatakot silang pakawalan na lang basta-basta. Para nga sigurado kayo bago nyo pakawalan, kahit 100 kilometers mula dun sa inyong kulungan, itos-tos nyo yung inyong mga alaga. Pero sa kaso natin mga kalapatids, pagbabasihan yung performance nila sa low flying, tumatagal na sila 30 minutes, mani-mani na lang sa kanila dapat yung ganitong klaseng distansya
kahit 20 kilometers, mali-mani na lang dapat sa kanila. Pero dahil nga para sa kapakanan ng ating mga kanubi, eto, magbe-basic training tayo. Isa pang dapat nating isaisip mga kalapatids na kanubi, kapag ka mag-first toss kayo o mag-self toss kayo, kumpiyansa kayo na yung ibon nyo may sapat na stamina para liparin yung layo o distansya ng ipalilipad ninyo sa kanila. Yun ang dahilan kaya pinalakas muna natin sila sa rondahan. Kaya na nilang consistent 30 minutes sa low flying. So yung ganitong distansya mga kalapatids na kanubi, mamani-maniin na lang nila. Kasi ang tendency niyan kapag ka binigla natin yung ating mga alaga, oo, magaling yung ibon, matalino, may homing instinct, pero yung katawan niya, stamina niya hindi makakasabay, kaya ang tendency niyan magdadapo at magdadapo. Hindi niya kayang isang straightan na liparan. Pagka nagdapo, doon pwede siyang mapinsala gaya ng mga predator, pwede siyang madakma ng boy dagit at kung ano-ano pa. So yun ang ating iniiwasan. Kaya dapat mga kalapatids na kanubi, bago ninyo i-self toss yung inyong mga alaga, palakasin nyo muna yung kanilang stamina. Pero ulit mga kalapatids, pwede nyo namang biglain, pwede nyo namang shortcutin, lalo na kung gamay na ninyo yung performance sa liparan ng mga bloodline na hawak nyo. Pwede nyo na yan biglain mga kalapatid. Baka magalit na naman kasi yung mga bashers natin dyan, sabihin napaka basic ng ating pinagagagawa at dada pa tayo ng dada. Shoutout dyan sa mga bashers natin. Wala namang problema dun sa kanilang kritisismo, pero kung naboboringan kayo, hindi naman kasi para sa inyo itong video na ito. Ito'y para sa mga kanubi natin na nagsisimula pa lang at humuhugot pa lang ng ideya sa ginagawang pag-aalaga. Ngayon, kung hindi nyo nagugustuhan o nabuboringan kayo, pasensya na kayo. Pwede nyo nang skip, mag next video na kayo agad para hindi ko na masayang oras ninyo. So pakawalan na natin to para hindi na tayo tumagal. Hiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay yung mga ibon natin. Pero magsasama-sama yan. At isa pa pala mga kalapatids, yung distansya nito sa ating loft ay 1,200 kilometers air distance. Itong ating pinili dahil meron tayong magandang dito, landmark, gawing landmark, palatandaan para sa ating mga alaga. So yan ang magiging palatandaan nila, yung tore na yan. Yan yung ating mga ibon. So uwi na tayo, tignan natin kung makakabalik pa ba sila ng mabilis. Samahan nyo pa ako. Dito na tayo sa ating flyers loft at ilang minuto pa lang ang nakakalipas simula nung pinakawalan natin yung ating mga alaga dun sa release area na may layong 1,200 kilometers air distance. Pero hanggang ngayon, tignan nyo naman, wala pa yung ating mga alaga. Pero okay lang yan dahil ang isa sa ating dahilan na ayan na yung ating mga ibon, ayan na. May dagit pa silang kulay puting kasama. So time check tayo mga kalapatids. Hindi ko alam kung ilang oras nila nilipad yung ganong kalayo. Makakamuti sila, napakabagal. Pero okay lang yan mga kalapatids. Dahil kung matatandaan ninyo, naku, may dagit nga sila, kulay puti, sumabay. Dahil kung matatandaan ninyo, balik tayo dun sa kwentuhan. Nung mga nakaraang liparan nila sa tanghali, tumatagal lang sila ng 5 minutes mga kalapatids. Hindi ko alam kung pinifix nila yon o talagang hindi na nila kaya. Kaya ang isa sa dahilan, kaya sa tuwing tanghali tayo magsi-self toss, ay para ma-force fly sila, ma-prolong yung kanilang flying time sa gitna ng initan. And then eventually, gradually, nakakasanayan nila yung ganong klaseng liparan na mainit yung kapaligiran. So makaka-adapt yung ating mga mahihinang nilalang. Ayan o. Wala na, humiwalay na yung yung puti. Kala ko dagit na natin eh. Ibenta na sana natin. Joke lang yun mga kalapatids, huwag yung gagawin yun ha. So ito na yung ating mga ibon, ayan na. Palanding na sila. Sayang lang at hindi ganun kainit kagaya ng mga nakaraan dahil walang sikat ng araw, natatakpan ng kaulapan. Pero kahit pa paano may kainitan pa rin mga kalapatids. Ito yung ating pinakabunso, yung pinakabagito na prolong yung kanilang liparan sa katanghalian. Alright, natingnan natin. Ito. Ngal-ngal din. Tawagin nga natin yung mga yan. Mga kalapatids, tagumpay tayo na pahabain o maprolong yung kanilang flying time sa ganitong oras ng katanghalian na medyo may kainitan. Kung noon dati 5 minutes lang, eto mga kalapatids, kulang-kulang 15 minutes yung ginawa nilang liparan. Pasado na rin kahit pa paano, considering ng mga bagito itong ating mga alaga. Pero patuloy natin yung gagawin sa mga susunod pa. Nang sa ganun, patuloy na maka-adapt itong ating mga alaga. Ayan, pumapasok na yung barako natin. Okay? So, yan muna ang update dito sa ating munting tambayan mga kalapatids. Maraming salamat sa inyong pagtutok, pakikipagkwentuhan. Sana may nakuha kayong ideya at kaalaman sa panig ng ating mga kanubi. Kaya kung ikaw na nanonood hindi ka pa nakapag-subscribe,
Ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na, hit mo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Kung ayaw nyo naman na mag-subscribe at gusto nyo lang i-manood, okay lang naman, welcome kayo dito mga kalapatid. Kaibahan lang, baka mahirapan kayong masundan yung ginagawa nating kwentuhan. Mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video ito, suportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!